Una po, yan. Pamilyar po kayo dyan. Pag Biyernes Santo, nangyayari po yan. At pangalawa, next, yan. May mga prosesyon, yung mga ributo, pinoprosesyon, tapos may mga tao na sumasabay. Pangatlo, gusto ko lang pong ipunto, ano po ba, kung tayo po ay naroon sa isa sa mga tatlong larawan, alam niyo po ba yung nararamdaman noon? Kapag ginagawa ko ito, yan yung unang-unang picture, na naging devoto po ako ng Nazareno for almost 20 years. Pagdating naman doon sa Quiapo, nakikipagrambulan kami, hindi rambulan na away, kundi nakikipagsabayan, nakikipagsiksikan. Sa dami ng kalalakihan, minsan may mga babae din, may bata, may matanda, na nag-uunahan na makalapit doon sa image ng Black Nazarene. Sacrifice po yun. Lalakad ka ng nakayapak, mainit ang Biyernes Santo, di ba? Tapos, andun yung makakatapa ka sigarilyo, makakatapa ka ng stick ng fishball. Pero, ang satisfaction mo noon, noong time na yon, yung sacrifice na dinadanas ko, yung hirap na dinadanas ko, on that day, feeling ko, nalulugod ang Diyos. Kasi nakikiisa ka sa hirap ni Jesus Christ bago siya ipako. Feeling ko, pakiramdam ko, paniniwala ko, nalulugod ko ang Diyos. Isa pa, itong yan, akala ng mga tao na yan, kapag sinasaktan niya ang kanyang sarili, pinahihirapan niya ang kanyang sarili, akala niya, he is already paying for his sins. Yung iba naman, yung kanina, yung sa prosesyon, iniisip ng mga tao, halimbawa, dumaan yung prosesyon sa sugalan o sa inuman, na banggit nga sa akin ni Grace, no? May ganung feeling na, feeling mo, ang banal-banal mo. Nandun ka sa prosesyon, tapos yung mga yan, parang walang mga pakialam sa Diyos. Nagsusugal, naglalasingan. Ikaw, nandun ka sa prosesyon na naglilingkod sa Diyos. Pero, yung mga yan ay ilan lamang po sa example na naging maling pamamaraan natin, akala natin nalulugod po natin ang Diyos. Sinasaktan mo ang sarili mo, hindi na po natin kailangan saktan ang sarili po natin kasi ginawa na po ni Jesus Christ po yun eh. Tinanggap niya na po yung lahat ng hirap para sa atin. Ginawa niya na po yung kinakailangan gawin para po pagbayaran yung ating mga kasalanan. Ito po, sa chapter 10 po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, bagamat ito'y pinatutukuyan ang bansang Israel and the Jewish people, pero may mga bahagi po nito na pwede po na mailapat po sa atin o pwede nating ituring na para sa atin din po. Pero generally po, kaya nga nung chapter 9, sabi ko, 9, 10, and 11, yan po ay nagpapatukoy sa Israel. Pero many parts of 9, 10, and 11, pwede po nating mai-apply sa buhay natin presently bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Okay? Ito pong ang title po natin ngayon ay ang kasalukuyan na pagtanggi ng Israel sa Panginoong Yesus. Last week po, yung nakaraan, yung past, binanggit ni Paul yung past ng Israel kung saan inalala mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, yung pagpili ng Diyos sa bansang Israel dahil meron siyang special purpose. Natatandaan po ninyo, Jacob I love, Esau I hated. Hindi po sinasabi doon na kinamumuhian ng Diyos, kundi God loves Esau less than He loves Jacob. Kasi po yung plano po ng Diyos na darating ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Jewish Messiah, ang ating Panginoong Yesus, ay manggagaling sa lahi ng Israel. Yun po ang special purpose ng Diyos. Kaya po dumating ang tagapagligtas sa pamamagitan ng bayan ng Israel. Okay? Hindi po siya namimili kung sino yung pupunta sa langit. Hindi po siya namimili kung sino yung mapupunta sa impyerno. The death and resurrection of Christ is the provision of God para ang tao ay magkaroon ng pag-asang maligtas sa impyerno. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, isa lang ang paraan, walang iba kundi ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus upang makamtan natin ang kaligtasan. Ngayon po sa chapter 10, patuloy pa rin po
yung damdamin ni Paul. So hinati ko po yung 21 verses sa 4 na bahagi. Ito po. Kasi Romans chapter 10 verse 1 hanggang 21. So 21 verses po siya, mas maiksi kaysa nung nakaraan. Yung unang 4 na talata po, ito po yung concern o yung malasakit ni Pablo para sa kanyang mga kababayan. Kasi nga po ang kahihinatnan po nila ay kaparusahan. Gayan din po nung chapter 9, first part po ng chapter 9, ganun din. Sabi nga ni Paul kung pwede lang, mawalay na ako sa Diyos, sa Panginoon, para kung ito ang magiging dahilan para maligtas ang aking mga kababayan, tatanggapin ko. So, sa chapter 10, verse 1 to 4, ito po yung kanyang, sa mga verses na ito, binanggit ni Paul yung kanyang concern dahil yung kanyang mga kababayan ay mapapahamak. Verse 5 to 13, ito naman po ay yung dalawang katuwiran. Yung dalawang paraan na pinaniniwalaan kung paano maliligtas. Okay? Ito po ay talking about Israel. Mamaya, hihimayin po natin yan. Verse 14 to 17 naman po, ay ang emphasis ni Paul na ganun pala talaga kalaga ang isang mananampalataya na humahayo. Ang maganda na may kakayanan ng isang church na magpadala halimbawa ng tulong sa isa mga misyonaryo para masuportahan yung kanilang missionary work. Kasi po, kung papansinin po natin, yung mabuting balita o nagkakaroon po ng mga church sa lugar na madaling puntahan. Pero napakaraming lugar po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na napakahirap puntahan. Yan po yung kinakailangan suportahan ng mga churches. Pero sa ngayon po, wala pa po tayong kakayanan na sumuporta ng mga misyonaryo para umayo sa iba't ibang dako ng daigdig. Okay? Next po, yung sa 18 to 21, ito naman po yung pagbanggit ni Pablo ng kasalukuyan, yung katigasan ng puso at ulo ng mga Israel upang tanggihan ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ngayon po, yan po yung 4 na bahagi. So, verse 1 to 4, tingnan muna po natin yung malasakit ni Pablo. Basahin ko po, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasok sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ito'y pagpapahayag ni Paul ng kanyang damdamin. Sabi ko nga nung nakaraan, si Paul, he is the apostle to the Gentiles. And yet, andun pa rin yung concern niya para sa kanyang mga kababayan. Mahal pa rin niya mga kapwa niya, Hudyo, mga Israelita. At alam niya yung kanilang sasapitin. Chapter 9, pinag-usapan natin yung nakaraan. Looking back kung ano ba nangyari, bakit nagkaganito, nagkaganyan. Ito naman po sa chapter 10, yung situation po ng bayan ng Israel nung time na isinusulat po ni Paul ito. Yung mga kababayan niya, sabi niya, alam ko, masidhi yung kanilang kalooban. Gusto nila na maging kalugod-lugod sa Diyos. Gusto nila to please God. Kaya lang, ang sabi niya, maling pamamaraan. Yung akala nilang paraan upang makamtan nila yung katuwiran sa harapan ng Diyos ay hindi yun yung tama. Hindi po yun ang tinakda ng Diyos. Kasi ano ba yung kanilang ginagawa? No? Yung kanila pong ginagawa, talking about Israel, ang akala at paniniwala po nila, basta susundin nila yung kautusan, nalulugod nila ang Diyos. Ito yung ticket nila para makamtan yung buhay na walang hanggan. Ito yung paniniwala nila ng ticket nila upang makamtan nila yung kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pinaniniwalaan nila na kapag sinunod po nila lahat ng utos, sila ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Pero sabi ni Paul, hindi eh. Isa lamang po ang paraang itinakda ng Diyos. Walang iba kundi ano?
pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya ganun po, titignan din po kahit sa chapter 11 po, yung opening ng chapter 11, ganun din po yung damdamin ni Paul. Yung kanyang concern para sa kanyang mga kababayan na mapapahamak. Dahil ito pong sinulat ni Paul na ito, hanggang sa kasalukuyang panahon, gaya nga po ng binanggit ko last week, ang mga Israelita po, naghihintay pa sila ng darating na tagapagligtas. Kasi hindi nila tinatanggap na si Jesus Christ, yung ipinako sa cross 2,000 years ago, Jesus Christ of Nazareth, na anak ni Jose Carpintero at ni Maria, ay ang ipinangakong tagapagligtas. Hindi nila tinanggap yon. Kaya hanggang ngayon, present, yan yung kanilang kalagayan. Hanggat hindi sila sumasampalataya, kahit na po sila ang God's chosen people, it's not a guarantee na maliligtas sila sa kaparusahan. Oo, special sila. They are the apple of the eye of God. Kaya lang kung wala silang pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, hindi po sila maliligtas sa impyerno. Yan po, kaya ganun na lang yung damdamin ni Paul. Alam niya yung paraan ng kaligtasan, pero mali yung sinusunod ng kanyang mga kababayan. Okay? Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Jesus Christ is the fulfillment of the law. No? Yung mga kautusan na gustong sundin ng mga Israelita, 613 po yan eh. Sabihin mo na yung 10 na lang eh. Hindi po nila magagawa. Pero ang Panginoong Hesus, nagawa niya, nasunod niya po ang lahat na niya. Kaya siya ang kaganapan or yung completeness, fulfillment of the law. Kaya nga ang hinihingi na lamang po sa panahon po natin, mananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Okay. Next, dalawang katuwiran. Ito po yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo na dalawang paraan upang sila ay makaligtas o maligtas. No? Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo rin sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso, ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay may itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinasabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Verse 12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So itong napakahaba ng verse 5 to 13 ito, pasisimplihin na po natin. No, yung dalawang pinaniniwalaan ng mga Hudyo, gaya nga na binanggit ko kanina, yung pagsunod nila sa kautusan. Sabi nga po ni James, labagin mo ang isa sa mga kautusan, nilabag mo na ang lahat. Kasi po yung akala po nila, yun yung paraan. 613 po yan. Hindi lamang po 10 ang commandments. 613 yung kinakailangan nilang sundin. At dito po marami pong mga talata na binanggit si Paul talking about ng mga isinulat during the Old Testament. At may ilan din dito na mangyayari pa lang in the future. Okay? So, yung pinatutukuyan dito ni Paul na yung paraan ng kaligtasan, yung paraan upang ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, ay tanging sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito, may mga nakakalito. Bakit na binabanggit dito na kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya,
itinuturing na matuwid ng Diyos. Hindi naman po sinasabi na kinakailangan meron kang verb, ano ba tawag dito? Yung pagsasalitang aktual ng bibig mo na ikay sumasampalataya. Hindi naman po. Binibigyan lang pong emphasis dito ni Paul hanggang sa mga sumusunod na talata na ito yung mga ginagawa. Ito yung nahahalata sa mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pwede naman tayo na sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus dahil sa pamamagitan ng ating puso. Paano yung mga pipi? Paano nila masasabing sila sumasampalataya kung di sila nakakapagsalita? It's just that pinapakita dito ni Paul, ito yung mga ginagawa ng mga tao. Nilalarawan ni Pablo yung ginagawa ng mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoon. Yung kanilang pagpapahayag ng kanilang pananalig sa kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kasi ito'y tinanggap nilang tunay sa kanilang mga buhay. Okay? So, ito'y comparison. Una, yung akala nila, kapag sumunod sila sa utusan, mabubuhay na sila. Oo, sinabi sa Leviticus po yan. Pero yung buhay nila may aayon sa kautusan. Pero sinabi na nga ng Apostol Pablo, no? Tingnan po natin sa Romans chapter 3, verse 22 to 24 yan. No? Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Lahat naman talaga nagkasala, mapahintil yan, mapa-Israelita yan, ang lahat ay nagkasala at walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid. Bakit? Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Ang Panginoong Hesus ang nagpapalaya doon sa mga tao na nagpapaalipin pa rin sa kautusan. Ano sabi ni Jesus Christ? Come to me, all of you who are tired. Diba? Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod at nahihirapan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Kasi po yung mga Israelita, hirap na hirap po silang sundin yung mga kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Faith in Jesus Christ po. Doon po natin makakamtan yung paraan. Kaya nga sabi dito, no? Sila'y itinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi sila tinuring na matuwid dahil nakasunod sila sa kautusan. Napaka-imposible po na masunod ng tao ang kautusan. Kahit yung 10 lang, hindi kayang sundin. Ay tayo po, tanungin natin ng mga sarili natin, nasusunod ko ba yung 10 utos? May nalalabag ako, minsan 1, minsan 2, minsan 3, minsan 4, minsan mahigit kalahati nalalabag. Totoo po yan. Kaya nga po, sinasabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ninyo kaya. Ginawa na ng Diyos, ibinigay niya ng kanyang anak. Nanaog na ang anak ng Diyos. Namatay na siya, inilibing na siya, muli na siyang nabuhay. Nangyari na. Anong gagawin ninyo? Kinakailangan na lamang ninyo tanggapin. Tanggapin ang iniaalok na pagiging matuwid ng ating Panginoong Hesus. Okay? Next. Yung 14 to 17 naman, sabi nga kanina, yung kahalagahan ng paghayo or pagmimisyon. Paano naman sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng magandang balita? Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita?
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, dito po naman sa part na ito, paanong tatawag ang mga tao sa Diyos kung hindi naman nila siya kilala? Kaya nga sinasabi dito ni Paul, kung paatras ang gagawin natin, una, may magsusugo. Sino ang magsusugo? Ang Diyos ang magsusugo. Sino isusugo niya? Yung mga misyonaryo, yung mga humahayo upang ipamahagi, ipaalam ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Yung mga tao na nakikinig, hindi sila magkakaroon ng idea tungkol kay Jesus Christ, lalo na yung mga nasa mga liblib, lalo na sa mga tribo-tribo na yan. Hindi sila makakapakinig patungkol sa ating Panginoong Hesus kung walang hahayo. Paano silang sasampalataya kung hindi naman nila alam kung sino itong Jesus na ito? Kasi sinasabi ni Paul, napakahalaga po, no? Na merong humahayo, na merong nagbabahagi. Kasi hindi po makakapanampalataya ang isang tao kung hindi niya maririnig, hindi niya malalaman ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay bunga naman ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith comes by hearing. Pero kung walang magpaparinig doon sa tao, anong sasampalatayanan niya? Kaya nga dito sa mga verse na to, paatras ang ginawa ni Paul, di ba? Inyo, paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Paano mangangaral kung walang nagsugo? Diba? Kailangan po talaga may magsugo. Kinakailangan may mangaral. Kinakailangan maipaalam kung sino yung dapat sampalatayanan. At habang pinapaalam yung dapat sampalatayanan, ipaalam, ituro kung paano makakamtan yung buhay na walang hanggan. Kasi po alam niyo po, ako personal, karanasan ko po, may nagtatanong, kasi paulit-ulit po nababanggit yung salitang pananampalataya. Diba? Ano ba yung pananampalataya? Minsan kasi kahit Pilipino na tayo, Tagalog na tayo, pag yung salitang pananampalataya, napakahirap pa rin unawain. No? Ito yung, minsan, sinasabi na, ito yung paniniwala mo eh. Paniniwala mo sa Diyos, sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ, na dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ito, pinaniniwalaan mo, tinatanggap mo sa buhay mo, sa puso mo, dahil sa kasalanan mo, sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, wala siyang kasalanan, he's innocent. Namuhay siya. 33 years sa mundo na ito na hindi siya nagkasala. Pero siya ang nagbayad nung kasalanan natin. Sa kanyang pagbabayad na yun, namatay siya doon sa cross. He willingly gave His life pangbayad sa kasalanan nating lahat. At siya inilibing. Nung siya inilibing on the third day, muli siyang nabuhay. Itong mga katotohanan na ito na pinaniniwalaan mo sa buhay mo na naging sapat yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo, na yung ginawa ni Jesus Christ na sacrifice ay tinanggap ng Ama kaya muling nabuhay si Jesus Christ, ito yung pinaniniwalaan natin. Hindi lang narinig mo rito nandito, hindi. Pinaniniwalaan mo, niyayakap mo sa puso mo na totoo na yung ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa iyo. Yung pananampalataya. Nananalig ka na sapat yung ginawa ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka. Kaya yung buhay mo, kaluluwa mo, pinagkakatiwala mo na kay Jesus Christ eh. Yung kaligtasan mo, hindi ka na nagtitiwala sa sarili mong gagawin eh. Kundi nagtiwala ka na sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Completed na po. It is the completed work of Jesus Christ. Ang tanong, sino po bang hahayo? Yung mga pastor lang ba? Yung mga misyonero lang ba? Hindi. Lahat po ng tumanggap. Lahat ng nakaranas. Lahat ng naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sila'y nanampalataya kay Kristo. We are all commissioned to spread the gospel.
At sa pangakong ito ng Panginoon, o sa utos sa atin ng Panginoon na go and make disciples, go and share the gospel, ang pangako po niya, kasama niya tayo. Sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Hindi natin kaya on our own. Pero magiging posible na makaya nating ipamahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo o ng mabuting balita dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Okay? Sabi ko po kanina, ang church po natin ala pang kakayanan na mag-support to missions. Pero later on, pag-pray po natin na magkaroon ng ang church ng kakayanan upang sumuporta po tayo sa mission. Maaaring hindi lang sa Pilipinas, kasi po sa Pilipinas, hindi pa naman buong Pilipinas naabot na ng mabuting balita. Marami pa pong mga tribo. Yung tinatawag na unreached people group. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig. Pag-pray po natin yan na maging posible. Okay? So napakahalaga po ng may mission or may humahayo upang ang tao'y malaman ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Next. Ang patuloy na pagtanggi ng Israel. Okay. Sabi kanina sa 17, faith comes by hearing. Hearing by the word of God. Sa 18, subalit, sabi ni Paul, subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Yung mga Israelita raw, hindi kaya sila nakapakinig? Nakapakinig sila. Nag-quote ulit siya ng Old Testament passage, sabi niya, nakasulat o nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila ay nakarating sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isang tanong, sabi niya. Hindi kaya sila nakaunawa? Unang tanong ni Paul, nakarinig ba ang Israel? Oo, nakarinig kasi sinabi po yan sa passage sa Old Testament. Pangalawang tanong, nakaunawa kaya ang Israel? Muli ang sagot galing pa rin sa Old Testament. Noon pa man ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo ay ingitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo ay galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Sino po tinutukoy dito ni Isaiah? Mga hentil. Mga lahi outside Israel. Kasi napakatigas po ng puso ng Israel. No? Kaya sabi ni Paul, ito kaya mga Israelito na ito, nakapakinig kaya? Ang sumagot na, Old Testament passage na. Baka yung narinig nila, hindi nila naunawaan. Ang sagot pa rin nasa Old Testament. Kaya, ang Diyos gumamit na ng mga ibang lahi. Outside, tandaan po natin pag sinabing hentil, ito'y lahi ng tao outside Israel. Okay? Kaya po dito sa mga verse na to, tinutukoy po dito ay walang iba kundi mga hentil. Subalit, tungkol naman sa Israel ay sinabi ni Isaiah, patungkol sa bansang Israel. Buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Ito po ay walang iba kung andi ang bansang Israel. Napakatigas ng bungo, napakatigas ng ulo, napakatigas ng puso. Nasaksihan po nila, nung time na nandito ang Panginoong Hesus, there are signs, there are miracles na nakita nilang ginawa ng Panginoong Hesus, and yet they still did not believe. Kaya sabi dito sa talata na ito, yan ang patuloy na pagtanggi ng bansang Israel. Present po yan tinutukoy ni Paul. From his time, hanggang sa time po natin, yan po ang present situation ng bansang Israel. So, hindi po 100%. May ilan na po sa mga taga-Israel na tunay ng sumampalataya sa Panginoong Hesus. It's just that mas marami pa rin yung nagtitiwala sa pagsunod nila sa kautusan. Mas marami pa rin yung naghihintay sa tagapagligtas. Na-miss nila na dumating na yung tagapagligtas 2,000 years ago. Okay? Kaya po ang mga Israelita, wala po silang excuse. Choice nila yon. Choice nila na huwag maniwala. Desisyon nila na dumepende pa rin sa pagsunod sa kautusan. Okay?
Ngayon po, gaya nga nung pictures na pinakita ko kanina, meron tayong mga kilalang mga tao na alam natin na kahit napakinggan na ang mabuting balita ng kaligtasan, ay ayaw pa rin tanggapin. Ayaw pa rin sumampalataya. Naranasan niyo ba yon sa mga kapatid na nakapag-share na ng gospel? At yung mga shinerang ninyo ng gospel, wala lang, hindi lang ito tinanggap. No? Nangyayari po yan. Kahit sa akin eh. Nung unang shinare sa akin ni Grace ang gospel, nung panahon magkahiwalay kami, ganun lang ako. Hindi ko tinatanggap. Eh, wala lang. Kaya muna ako mapunta sa impyerno. Gumaganon pa ako sa kanya. Patuloy lang. Sabi nga, may study raw eh. Ang isang tao daw, yung mga tunay na sumampalataya na sa Panginoon, on an average, no, around 7.6 times nilang maririnig ang mabuting balita bago sila nanampalataya. May ilan naman na unang pagkakataon narinig ang mabuting balita, ay sumampalataya. Di ba, nung nagpipreach si Peter, 3,000 ang naligtas on that day na nag-sermon si Peter. Pero sa panahon po natin, maraming beses at maraming tayong magiging karanasan na yung mga binahaginan natin na parang dumaan sa ulo nila, lumipad na lang ulit. Palayo. No? Ano kailangan natin gawin? Unang-una, syempre, patuloy po natin silang ipag-pray. Na sila rin ay masumpungan ng habag at biyaya ng Panginoon. Nang maranasan din nila yung kapanatagan na meron ka, yung kagalakan na meron ka dahil alam mo, ikay mapapahamak, niligtas ka ni Jesus Christ. Na binayaran niya yung kasalanan. Nakamtan mo yung ipinangakong buhay na walang hanggan. Okay? May mga tao, hindi lang yung mga na-share natin, may mga tao na talagang nagsusumikap sila, parang yung Israel, nagsusumikap sila na maging matuwid or maging tama ang kanilang ugnayan sa Diyos, pero sa maling pamamaraan. Sa pagtitiwala sa sariling gawa. Ito pong masakit na katotohanan na nangyayari po sa mundo natin. Ang mga tao, pag tinanong mo, di ko alam kung nabanggit ko last week, pag tinanong mo, paano ka makakarating sa langit? Ang sagot ng majority, magpapakabait ako, makakarating po sa langit. Kung ang tao po ay makararating sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Panginoon kapag siya'y nagpakabait, sayang lang ang pagpunta ng Panginoong Yesus. Sayang lang ang pagbabayad ng Panginoong Yesus. Sayang lang yung kanyang pagpapako sa krus, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kung ang tao naman pala'y makakarating sa piling ng Ama kung magpapakabait. Eh, nagpapakabait ka nga, hindi mo rin naman ma-maintain. Di ba? Nagpapakabait ka kasi nagsusumikap na gusto mong makarating sa langit. Sinabi na ni Paul dito kanina sa mga talata, si Jesus Christ lang ang naka-fulfill ng mga bagay na yan. Kaya, anong part natin? Kanino na lang tayo titingin? Kay Jesus Christ, who fulfilled this law. No? Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Marami po. Kaya po ako relate dyan dahil ganyan din po katigas ang puso ko noon. Ganyan din po ang stand ko sa buhay ko na basta magpapakabait ako, alam ko makakarating ako sa Diyos. Basta nagpapaka-religious ako, alam ko makakarating ako sa piling ng Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, magpaka-banal kayo. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi po sinabi ng Biblia magpaka-relihiyoso kayo dahil ang Diyos ay relihiyon. Hindi. Magpakabanal po tayo. Yun ang panawagan. Paano ka magpapakabanal? Makakapagpakabanal ka kung meron ka ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus. So, sa mga sineran po natin ng gospel, sa mga nakikita po natin na mali yung kanilang inaakala na paraan upang makarating sa piling ng Panginoon, wag po natin silang susukuan. Unang-una na ipag-pray po sila. Pangalawa,
Napakalaking bagay po, bukod sa ibinabahagi natin sa kanila ang salita, nakikita nila sana sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang buhay natin. What if itong mga mahal natin sa buhay na ito, itong mga tao na idinako sa atin ng Panginoon, inabot na sila ng kamatayan, hindi mo pa ginawa yung bahagi. Dito po ako magtatapos. Dapat po meron tayong genuine concern para sa mga mapapahamak. May tunay tayong malasakit sa mga taong mapapahamak. Kasi yan din yung naging damdamin ng mga taong nagbahagi sa atin nung tayo po ay wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Genuine concern for the lost. Ito pong ending ko, isang illustration, no? Imaginein po natin ang isang malaking barko na napakaraming pasahero. No? At ang barko'y nasira at nakaakmang lulubog. Ikaw na tao, kasama ka doon sa mga nandun sa barko na yon. Natataranta na ang mga tao, hindi alam ang gagawin. May mga pating, napakalamig ng tubig. Parang imagine niyo yung Titanic. No? Ngayon, ang mga tao, may mga gusto na maligtas na hindi sila sumama sa paglubog ng barko. May mga tao naman na natatakot kasi may mga pating. May mga tao natatakot kasi sobrang lamig ng tubig. Ikaw, alam mo kung saan nakalagay. Nagkataon doon sa nagkakagulong mga tao na yon. Ikaw yung nakakaalam saan nakalagay yung mga kagamitan upang ang tao'y makaligtas sa paglubog ng barko na yun. Anong gagawin mo? Ililihim mo ba? At gagawa ka ng paraan upang makuha mo yun at mailigtas mo ang iyong sarili? Hindi. Ang logical at ang karapat-dapat mong gagawin ay ipaalam mo sa kanila kung saan nakalagay upang yung mga materyales na yun, upang sila rin ay maligtas sa paglubog ng barko. It's their choice. Kung maniniwala sila sa sinasabi mo o hindi sila maniniwala sa sinasabi mo, kukunin nila yung mga yon upang sila ay makaligtas sa paglubog ng barko o tatanggihan nila yung sinasabi mo upang sila ay makaligtas sa paglubog ng barko. Ganyan po ang kalagayan po natin sa kasalukuyang panahon. Tayo mga nakakaalam ng paraan upang makarating sa presensya ng Diyos, upang maging matuwid sa harap ng Diyos. Yan po yung dapat natin gawin. Ipaalam po natin sa kanila patungkol sa kaligtasan na libreng kaloob na ibinibigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Hindi po ito para lang sa Israel. Salvation is for all, for Jews and for Gentiles.